Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po at purihin ang ating Diyos dahil narito na po tayo sa ikatlo at huling araw ng ating prayer and fasting. Kamusta na po ba ang bawat isa? Alam ko po na may paglalaban o panghihina sa ating pisikal na katawan. Ngunit ang mas maganda po ay pinalalakas yung ating mga kaluluwa at ang ating spirito. So, ngayon pong araw na ito, ako po ay naitalaga na magbigay sa inyo ng mensahe tungkol sa devotion sa umagang ito. Kaya po, tayo po ay magsama-sama. Tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you all the glory. Salamat po, Ama, na sa iyong gabay, sa iyong patnubay, sa iyong pag-ibig, ay patuloy kaming narito, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat po na sa umagang ito, ay dumating na po kami sa aming panghuling araw ng pag-aayuno at pananalangin. Lord, ang dalangin ko po, bilang ako po ang magbibigay ng mensahe sa umaga ito, patuloy na kasangkapanin niyo lamang po ako sa ihahatid ng mga salita at patuloy na ikaw ang mayayam. Ang mga salita mo lamang, O Lord, at ikaw lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus ang maitanghal sa umaga ito. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila at niluluwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, praise God. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaralan. Aking pong topic ay personal revival through repentance. Ang pinagkuhanan po nito sa scripture reading sa 1 John 1:9. So kung meron po kayong mga Bible, makibukas po kayo. Sabi po sa English sa New King James, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, titingnan po natin, napaka-iksi pong talata o passage sa Biblia, pero po may tatlong bahagi po ito. Ang una pong bahagi ay makikita po natin sa unahan, if we confess our sins. So ito po ay nagpapatungkol sa atin po bilang mga makasalanan. We are sinners. Next, He is faithful and just to forgive us our sins. Ito po ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Yesus, na siya lamang po ang may kapangyarihan at kailangan natin para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Pangatlo po, yung cleanse us from all unrighteousness. Ito naman po ay nagpapatungkol sa gawa ng banal na Espiritu na nasa atin na po. Dahil mula nang ating tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, nananahan na sa atin ang banal na Espiritu. So, titingnan po natin, iisa-isahin po natin ang bawat tatlong bahagi na aking sinabi. So, unahin po natin about confessing our sins because we are sinners. Sabi po dito, in confessing our sins, we need to humble ourselves in the presence of our Lord. Kailangan po sa paglapit natin o pagsabi ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan, mauna po na magkaroon tayo ng mataimtim na pagsasaliksik sa ating mga sarili. At tayo po ay sama-samang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Bakit po? Sabi po doon, God shows grace to those who humble themselves on Him. Makikita po natin sa James 4:6, sabi po, God opposes the proud but shows favor to humble. Next, bakit daw po tayo kailangan magpayag ng ating at magpakumbaba sa harapan ng Diyos? Because God gives victory to humble people. Sabi po sa Psalms 149, the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. Amen. Next, God hears humble people. Pinakikinggan po ng Diyos ang mga daing ng mga mapagkumbaba na tao. Makikita po natin sa Daniel 10:12. Sabi nga po doon,
Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God. Your words were heard, and I have come in response to them. Pinakinggan ng Panginoon ang kanyang dalangin, ang dalangin ni Daniel. So, nakikinig ang Diyos sa bawat pag-iyak natin, sa bawat pagtawag natin, lalong-lalo na kung tayo may mapagkumbabang puso. Next, panghuli po, humility or being humble builds a good relationship. Totoo naman po ito, kung nakita lagi sa atin na tayo ay nagpapakumbaba, nabubuo po ang magandang relasyon. Kahit sa anong bagay, kahit sa pag-aasawa, sa relasyon sa magulang, relasyon sa kaibigan, o kahit sa sino pong tao. Kung lagi po tayo nagpapakumbaba, imposible pong may nagagalit, di ba? Eh lalo pa pag sa ating Panginoong Yesus, at tayo ay talagang nakita niya na tayo nagpapakumbaba. Sabi nga sa James 4:10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Sa lahat ng nagpapakababa o nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kanyang itinataas. So yan po ang bahagi na kailangan tayong magpakumbaba para sa paglapit sa ating Diyos. Next po, ang sabi po dito, in confessing our sins, we have to speak out. Let our lips utter our prayers. Sabi nga po doon. Kung titingnan po natin yung kasaysayan ni Hannah sa 1 Samuel 1:10, sabi po, and she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Kasi po, nung time na po na yun, ang kasaysayan ni Hannah, siya po ay pinagtatawanan at kinukutya dahil wala po siyang anak o wala siyang kakayanan para magkaroon ng anak. So, pumunta po siya sa tahanan o lugar ng pagsamba at doon po siya umiyak, nanalangin siya, nagsalita siya, ipinahayag niya yung laman ng kanyang puso na tigil ng kalungkutan dahil wala siyang anak. At ano po ang nangyari? Di ba po si Eli, ang propeta Eli, nagsabi pa sa kanya na akala ay lasing siya kasi siya ay nagpupuri, sumasayaw at nagsasalita ng walang kausap. Pero sabi nga, nung pinakita niya na ito pala ay nananalangin, tigib yung kanyang sarili sa pagpapakumbaba at sa pananalangin at pagtawag sa Diyos. Ano po? Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin at siya po ay nagkaroon ng anak na si Samuel. So, doon po makikita natin na sa ating pag-iyak, sa ating pagpapahayag ng ating mga kasalanan, kailangan po binubuka natin yung bibig, ipinapahayag po ng ating mga bibig yung mga kasalanan ating nagawa. Huwag po yung parang bumubulong po tayo o nasa isip lamang. Kailangan po pinapahayag dahil ito po ay nagpapakita ng isang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. So next, sabi po din sa Luke 6:45b, for out of the abundance of the heart, His mouth speaks. Diba po kung ano yung laman ng puso natin, kung ito po ba'y pagmamalaki, pagpapakumbaba o sama ng loob, lumalabas po ito pusa sa ating puso. What more, kung ang ating puso ay tigib talaga at nagnanais na mabago yung ating mga sarili sa mga kasalanang nagpapaalipin sa atin, kailangan ipahayag po natin ito sa umagang ito. And next, sabi pa, through confessing our sins, it will lead us to repentance. Ang repentance po is not only asking forgiveness, hindi po yung pagsisisi, ang tunay na pagsisisi ay paghingi lamang ng tawad, kundi po ito'y having a changed mind and heart towards that sin. Ito po yung pagtalikod. Dahil nalaman po natin na ito'y mali
at hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Tatalikuran natin, itatakwil natin, iwawaksin natin na yung kasalanan. Ito po ang totoong pagsisisi o tinatawag na repentance, pagbabago ng kaisipan at ng ating puso. Nagbabago po yung ating isip dahil ang iniisip na natin, ang Diyos, ang Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng kapatawaran at siya rin po ang magpapabago sa atin. Hindi sa ating mga sarili. Lagi po tayong aasa sa ating Diyos. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, yung binigay niya sa atin na katwiran, yun po ang ating aasahan. And that is the true repentance. Pagbabago ng kaisipan, not towards us na tayo makasalanan, kundi towards our Lord Jesus na siyang magbibigay kapatawaran sa ating mga kasalanan at palalayain tayo sa anumang kasalanan na nagpapaalipin sa atin. So, tingnan po natin yung pangalawa. Ano po ba magagawa ng ating Panginoong Jesus? Always look to our Lord Jesus Christ. Sabi po, He is faithful and just to forgive us. So, sa 1 John 1:9 po, makikita po natin na kailangan po natin ihayag ang ating mga kasalanan dahil ang Diyos ay tapat at makatarungan para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Sabi din po sa Psalms 105, For the Lord is good, His love endures forever, and His faithfulness continues through all generations. Yung kanyang katapatan po, nananatili hanggang wakas. Sa lahat ng henerasyon, hindi siya nagbabago. Siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Next po, He is full of abundance of love, grace, and mercy. Punong-puno po siya ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. Punong-puno po siya ng biyaya at punong-puno po siya ng kahabagan para sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Hebrews 8:12, For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Hindi na po aalalahanin ng ating Panginoon yung mga kasalanang nagawa natin. So, purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Sabi pa po sa Psalms 103:8, The Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in steadfast love. Sa Psalms 145:8, The Lord is gracious, inulit po na gracious, mabiyayang Diyos, and full of compassion, is slow to anger, and great in mercy. Puno po siya ng kahabagan, ng pag-ibig, at pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano pa po? He give us free gift of righteousness. Sabi sa Romans 5:17, For it is by the one man's offense that reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through one Jesus Christ. So yung biyaya at yung regalo ng katuwiran na ating inaangkin sa pagharap sa ating Diyos na tayo'y makasalanan, yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung ating ipinapahayag, yung kanyang pagiging matuwid sa harapan ng Ama, kaya tinanggap yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. Ganon din po tayo. Tinatanggap tayo ng ating Panginoon Jesus, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kalagayan mo, anumang kalaki ang kasalanan mo, nariyan ng Panginoong Jesus para gawin tayong matuwid sa kanyang harapan. Purihin ang Panginoon. And next po, we need the power of the Holy Spirit to change and renew us. Totoo po yun. Kailangan po natin ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin para tayo maging matuwid, gumawa ng mabuti, at para maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po natin kaya sa ating sarili na tayo ay mababago.
kailangan po natin ang kilos ng banal na Espiritu. Dahil po ang katotohanan, nasa atin na po ang banal na Espiritu. Hindi po siya nawawala, hindi po siya tinatawag pa, kundi nananahan na po siya sa atin. Magmula nang tinanggap natin ang Panginoon Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Regalo niya po ito. Biyaya, isa sa biyaya ang binigay niya ang banal na Espiritu sa atin. Sabi nga po sa Galatians 5:6, we should walk in Spirit. Kailangan natin lumakad na naaayon sa Espiritu. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Pag tayo po ay lumalakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung ating flesh po ay unting-unting nanghihina. Yung pagnanasa na nakakagawa tayo ng kasalanan, ito po ay nanghihina dahil nag-i-empower o nagbibigay lakas ng kapangyarihan ang ating banal na Espiritu na nasa atin. Sunod po, we will renew by the Spirit of God and He will give us the joy of being free from sins. Tunay po na kung si David po, nung siya nagpasala, siya po ay umawit, sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. So meron po yung paghingi ni David. Kaya tayo po, huwag natin baliwalain ang banal na Espiritu. Lagi po siyang nariyan, nakikinig sa bawat tatawag, sa bawat dadaing, sa bawat hiningi ng lahat ng bagay. Sabi nga, siya ang tagapagturo of all things. He is a teacher for all things. Lahat ng bagay ituturo niya sa atin. At panghuli po, sabi po doon, the Holy Spirit will give us the power to overcome sins. Totoo po ito. Ang banal na Espiritu po ang magbibigay ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan na ito. So ano po ang challenge sa atin? You must humble yourself in the eyes of the Lord. Speak out all your sins to God, even if you think it is big and you are ashamed to reveal it. You have a God that is greater than any sins. He is Jesus, our Lord and Savior. He paid the highest price just to redeem you from any sins of the past, present, and future. Ano po yung reflection natin? The reflection we have today, there are 3 questions that we need to answer. So sana po magkaroon po tayo ng journal. Sabi nga ni Ate Ina, lagi tayong isulat natin ang mga bagay nito. So number 1 question, do you have any sins that you keep on doing or committing it always? Meron ka bang kasalanan na patuloy mong nagagawa, na patuloy mong ginagawa, na alam mo namang ito'y kasalanan? Next, do you really have a true repentance? Meron ka na ba talagang tunay na pagsisisi sa kasalanan na ito nagawa mo o nagagawa mo pa rin hanggang ngayon? Do you have a sincere and complete turning away from these sins? Meron ka na bang puso ng kaisipan, pagbabago ng kaisipan at puso na talikuran ang mga kasalanan na ito? Number 3, do you really believe of the abundance of grace and the free gift of righteousness? So, naniniwala ka ba na ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ay sagana sa biyaya at yung regalo niya ng katwiran ay tinanggap mo na ba? Ang message po sa atin, God is greater than any sins we committed. Jesus died on the cross to redeem us from the curse of sins. He is our Lord and Savior. He is faithful and just. He is full of love, grace, and mercy. He loves us so much to offer His life for us. And by receiving Him, sabi nga pa sa Romans 5:17, ulitin po, declares, much more those who receive
abundance of grace, and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Mga kapatid, lahat po ng naniniwala o tumanggap kay Kristo Jesus, yung kanyang masaganang biyaya at regalo ng kanyang katuwiran ang siyang magpapatagumpay sa bawat isa sa atin. At panuli po, spiritual growth, after receiving that abundance of grace and gift of righteousness, we need the Holy Spirit to work in us. Let His power rule us to be renewed and changed as a truly disciple and follower of our Lord Jesus. Maunawaan at tanggapin po natin na sa biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu ay kasama, naghahari at tumutulong sa atin na mapagtagumpayan ang lahat ng ating mga kasalanan na nagawa. So, purihin ang Panginoon, naway may natutunan po tayo sa umagang ito, at para po sa pagwawakas, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you all the glory. Hallelujah. Maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Ama, sa mga salita na ipinahayag mo. Dalangin po namin sa bawat isa, sa bawat aming ihahayag ng mga kasalanan na aming nagawa. Patuloy mo kaming patawarin, patuloy na magtiwala kami sa iyo, O Diyos. Dahil yung Diyos namin ay pulong-pulo ng pag-ibig, kahabagan at biyaya para sa amin. Salamat po sa regalo ng iyong katuwiran. Salamat po sa masaganang biyaya mo sa amin. At salamat po na ang banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin ang siyang maghahari, ang siyang tutulong at magkakaroon kami ng kapangyarihang mapaglabanan at mapagtagumpayan anumang kasalanan na aming ipapahayag. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy ka naming pinupuri, dinadakila at niluluwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli and God bless to all.